Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Grabe, anong nangyari kay Digong? Mabalik muna tayo kay Digong saglit ha. Iwanan muna natin yung kanyang baby boy na si Pulong. Yung kanyang baby boy. Punta muna tayo rito kay dito sa isang anak niya kay Kitty Duterte, tsaka dito kay Hanelet Abansiena, na kung saan mga kababayan nag-iiyakan na. Nung nakita ko yung video, nakaramdam ko ng konting kaba, pag-alala kay Digong. Sabi ko, ba't nag-iiyakan to? Ano nangyari? Ano nangyari kay Natagpuan tanga ba? Natagpuan Digo, breaking news. Dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte natagpuang board. natagpuang boring sa kanyang selda, ganon. Breaking news. Dating Presidente Rodrigo Roa Duterte natagpuang boring sa kanyang kulungan. Kasi mga kababayan, kayo naman kayo basta agad nagpapakita ng ganitong video kung ano-ano naiisip namin sabi dito, Kitty Duterte at Hani Abansiena hindi mapigilang maluha sa Duterte rally sa Quezon City. Duterte. Ewan ko bakit, ano bang nangyari rito? Pakinggan nga natin. Ano bang drama meron dito? Iiyakan. Umiyak si Kitty Duterte. Umiyak din si Hanelet. Si Hanelet umiiyak din. Nako, Ma'am Hanelet, ganyan-ganyan din ho yung siguro malamang pamilya. Magulang nung pulis na pinukpok mo, sakit nun, sigurado maiiyak. Malamang yung magulang ng babaeng pulis na pinukpok mo, na ang laki ng bukol dito, malamang yung mga magulang nun, ay sigurado ganyan ang iyak. Naawa. Ito naman si Kitty Duterte, ay umiiyak din. Baka naman nag-break lang kayo ng boyfriend mo dito, diyan mo lang binubuhos yung luha mo para kunyari sa tatay mo. Bakit ba kayo nalulungkot, naiiyak? Dahil ba kay Digong? Dahil hanggang ngayon nandoon pa siya sa dahig? Sanayan lang yan. Masasanay din kayo niyan. Buti nga yung tatay ninyo buhay pa at naabutan yung ganyang tagal ng edad. 80 plus na. 80 na ba? Going to 100 years old na. Push pa more! Kesa na, yung mga ganyang klase ng iyak nyo, Ma'am Kitty, Ma'am pangalan mo, Hanelet Abansiena, baka grabe pa ang iyak ng mga magulang ng panahon ho ng war on drugs, EJK, extrajudicial killing, na kung saan, baka yung iba dun, nag-iisang anak lang nila. At yun lang ang pwedeng mag-ahon sa kanilang kahirapan para mapabago ang kanilang buhay. Yung mga tinatawag bang mga estudyante, bata na breadwinner. Baka mas daig pa dyan, grabe pa ang iyak dyan. Isipin nyo na lang kung may isang bata namatay sa war on drugs at nakaranas ng extrajudicial killing. Yun lang nag-iisang anak. Tapos nawala pa sa mag-asawa. Paano na lang? Diba? Kaya yung mga lungkot, iyak ninyo, kung ikukumpara doon sa... kailangan doon natin ikumpara Bakit? Kasi kaya nandiyan yung tatay nyo, asawa mo Hanelet, dahil sa war on drugs, extrajudicial killing Kaya doon namin kayo kinukumpara. Baka mas grabe pa Mas nakakaawa pa
Kaya yung mga iyak lungkot nyo, wala yan. Ay buti nga kayo, pagpunta lang kayo ng dahig, makikita nyo na si Digong. Diba? Oh. Eh yung mga anak nila, wala na. Nakalibing na. Di na nila makikita, di na nila makakausap. Napakasakit kaya nun. Yung nauna pa yung anak kaysa sa magulang. Sipin mo, magulang, ililibing mo anak mo. Napakasakit nun, ha? Buti nga kayo, buhay pa yung si Digong, eh. Drama-drama kayo dyan. Dami yung arte. Leche. Ang OA nyo. Oh. Buti sana kung sa ibang bagay ang dahilan ba't nakulong si Digong. Oh. Sabi rito sa balita sa News 5. Basahin natin. Ayan ha. Baka sabihin nyo, AI. Sabi ng News 5, sa sinagawang campaign rally ng PDP Laban nitong linggo, Mayo, 4, hinikayat ni Kitty Duterte, ang mga botante na bumoto ng tama. Ani Kitty, naging ligtas ang Pilipino noong termino ng kanyang ama at dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ano daw? Mang Kitty, kaya ang anak tatay mo, ano ba talaga, tatay mo ba yung lolo mo? Kaya si Digong nandiyan sa dahig, sa ICC court, libo-libo ang namatay sa kanyang programa. Mga nakaranas pa yung iba ng extrajudicial killing. So, paano mo nasabi na naging ligtas ang Pilipino noong termino ng kanyang ama at ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte? Paano naging ligtas? Tanong mo kay Glenn Chong kung ligtas, kung naging ligtas yung driver bodyguard niya. Tanong mo kay Glenn Chong kung naging ligtas yung driver bodyguard niya. Anong pangalan nun? Yung pinatay ng mga pulis at sino ang PNP chief noon noong 2019. At may isang Koreano nasa Krame, mismong Krame, pinatay ang PNP chief, si Bato. So, paano mo nasabing ligtas ang mga mamamayang Pilipino na kung saan, doon mismo sa Camp Crame, panahon ng Administrasyon Duterte, may namamatay. Alam mo ba yan? Putik pa na gimmick mo yata dati kaya di mo nalalaman, ano? Suportahan natin ang PDP laban sa senatorial slate. O mas kinikilalang Duterte. Mag-vote straight tayo at mag-black vote tayo upang mahirapan silang madayaan niya. Hindi ng pangarap mo, girl, ha? Sabi niya, I did what I could for my country and you are all in my heart. At sabi daw ni Digong. Pangalawa, sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan na lang rin siya. Nang bluff pa. Ibig sabihin ganito ka-desperado si Digong. Kung hindi nyo iboboto kung hindi nyo i-straight boto ang PDP Laban, alimutan nyo na ako. Talaga sinalang-alang yung sarili niya, no? Parang tinatakot mo yung mga DD shit, Parang tinatakot mo yung mga DD shit, Akala ko bang diktador si BBM? Si PBBM, ano nangyari dito? Sabi daw ni Digong, kung kakalimutan nyo rin ang Duterte, kalimutan nyo na rin ako. Na lang siya, dagdag ni Kitty. Sabi naman ni Kitty Duterte pa. Naalala niyo po ba ng panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, nakakaalis at nakakauwi ng ligtas ang mga anak ninyo? Talaga? Ano? Paano mo nasabi yun? Na-monitor mo lahat? Ibalik natin ang ganoong pamamahala. Yung mga bata rin sa lugar namin nakakauwi naman gabi-gabi. Okay naman. Ibalik natin ang ganoong pamamahala sa bansa. Pumili tayo ng matino at matapat sa paglilingkod kasi kung hindi kawawa
tayong lahat at mga at ang mga sunod-sunod na henerasyon. Wow. Utuan to the max, ha? Ha? Alam mo, Ma'am Kitty, mukhang di mo pa alam mga sinasabi mo, girl. Bata ka pa, ha? Maggumimik-gimik ka na lang muna. Di mo pa panahon to. Oo. Medyo, ano pa yung mga sinasabi mo. Kaya, pa, parang medyo kalokohan pa sa pandinig. O, tapos meron pa siyang video, sabi niya ito. Tingnan natin. Mahalagang magkaisa tayo sa araw ng eleksyon, May 12, 2025. Suportahan natin ang PDP laban senatorial slate o mas kinikilalang Duterte. Vote straight tayo at mag-block vote tayo upang mahirapan silang mandaya. May aabot ako na personal na mensahe ng tatay ko sa bawat Pilipino. Mensahe? Para na Sabi niya, I did what I could for my country. And you are all in my heart. Pangalawa, ang sabi niya, kung kakalimutan nyo lang rin ang Duterte, kalimutan nyo na lang rin siya. Mga kababayan, huwag nating kalimutan ang bilin ni Tatay Digong. Sa mga kabataan, hinihikayat ko kayong magbantay sa mga boto dahil dito nakasalalay ang kinabukasan nating lahat. Maraming salamat po and God save the Philippines. Pilipinas, Duterte! Meron pa siya rito isa yata. Play muna natin to. Wala na pala. Miss Kitty, ma'am. Natawagin na kitang ma'am. Kahit bastos ka. Mamaya, ang dami mong sinasabi dyan, mamaya, di ka pa pala butante, ha? Mr. Chairman ng COMELEC, Mr. Garcia. Kung mapapanood mo to siya. Ito ba butante na ito? Ang daming sinasabi, mamaya, hindi pa butante. Putik, sabi raw ng tatay niya, pag kinalimutan daw, kung hindi raw iboboto, yung Duterte, kalimutan na raw siya. Nanakot. Nangyari na sa mundong ibabaw. Talagang makakalimutan ka na. Dati nga, may nagrarally-rally dahil nandiyan ka sa daig, kita mo ngayon, wala nang nagrarally, nasasanay na sila. Alam na yan, makakalimutan ka na talaga. Okay, maraming salamat po mga kababayan, ha. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog, panibagong live. Okay, bye-bye.